Sa Japan, may isang kagubatang tinaguriang Okigahara o mas kilala bilang Suicide Forest. Matatagpuan ito sa paahan ng Mount Fuji, isang napakalawak at makapal na gubat na halos hindi natatagos ng liwanag. Kilala ito bilang lugar na dinarayo ng mga taong nawala ng pag-asa, kaya't libo-libo na ang naitalang nagpakamatay dito. Dahil dito, nagsulputan ng mga kwento at urban legend, mga yure o ligaw na kaluluwa na gumagala sa paligid, mga bulong na maririnig kahit nag-iisa ka, at ang sinasabing kakayahan ng gubat na iligaw ang sino mang papasok dito. Ako si David, isang simpleng Pinoy na nagbakasyon sa Japan. Wala naman talaga sa plano ko ang pumunta sa Okigahara, pero dahil sa dami ng videos at artikulo na nakita ko tungkol dito, naisip kong subukan, hindi bilang thrill seeker, kundi dahil curious ako kung totoo ba ang mga kwento. Nang makarating ako sa paahan ng gubat, bumungad agad ang mga signboard na may nakasulat na, "Isipin mo ang iyong pamilya, huwag mong tapusin ang iyong buhay mag-isa." Kinilabutan ako. Iba ang pakiramdam ng lugar. Sobrang tahimik. Halos wala kang maririnig na huni ng ibon. Habang naglalakad ako sa trail, napansin ko ang mga tali at makukulay na tape na nakatali sa mga puno. Akala ko nung una ay guide lang ng mga hiker, pero sabi ng guidebook na dala ko, yan daw ay ginamit ng mga pumasok para hindi maligaw. Nakakakilabot lang isipin na hindi lahat ng gumamit ng tali ay nakalabas pa ng buhay. Habang lumalalim ako, unti-unti kong nararamdaman na parang may mga matang nakamasid. Minsan, tila may mahinang bulong na dumadampi sa hangin. Mahirap intindihin pero malinaw ang pakiramdam. Parang tinatawag ako na pumasok pa sa mas malalim na bahagi ng gubat. At bago ko namalayan, wala na ako sa main trail. Hindi ko maalala kung kailan ako lumihis. Basta, bigla na lang akong nasa gitna ng mas makapal at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Doon nagsimula ang bigat ng pakiramdam. Parang may humahabol, pero sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makikita. Hindi ko alam kung paano ako napalayo sa trail. Isang iglap lang, nasa gitna na ako ng kagubatan na halos hindi na natatamaan ng liwanag. Sa bawat takbang, mas lalo akong natatabunan ng katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi nakakapayapa, kundi nakakapanginig. Parang sinadya ng gubat na lamunin ako. Huminto ako sandali. Sinubukan kong bumalik sa dinaanan ko. Pero kahit saan ako lumingon, pare-pareho lang ang itsura. Puno, ugat, at makakapal na dahon. Wala akong makita ni kahit anong sign na may ibang dumaan doon. Doon ko narinig ang unang bulong. Mahina lang, parang hininga na dumampi sa tenga ko. Kokoniite. Nanindig ang balahibo ko. Akala ko may tao. Baka may kapwa hiker. Pero nang sumigaw ako ng, "Hello?" Walang sumagot. Tanging echo lang ang bumalik. At kasabay noon ay parang biglang dumami ang bulong sa paligid. Mga salita na hindi ko maintindihan. Pabilis ng pabilis, palapit ng palapit. Napasandal ako sa puno. Pilit na iniisip na baka guni-guni lang. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Anino. Mabilis. Dumadaan sa pagitan ng mga puno. Humigpit ang hawak ko sa backpack ko at nagdesisyong tumakbo pa atras. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong hindi ako nakakalayo. Parang umiikot lang sa parehong lugar. Hanggang sa mapansin ko ang isang pulang tali na nakatali sa puno. Sinundan ko ito, umaasang makalabas. Pero sa dulo ng tali, hindi daan ang bumungad,
kundi isang luma at halos nabubulok na tent. May nakakalat na gamit, damit, lata ng pagkain at isang pares ng sapatos na nakakalat na para bang iniwan ng may-ari. At sa loob ng tent, may nakasabit na lubid. Umakbang ako paatras, pero bigla akong narinig ang tunog ng pagaspas. Parang may nakabitin. Pag-angat ng tingin ko, may nakita akong anyo. Isang katawan na nakalaylay mula sa sanga. Marahan ang pag-ugoy. Pero nang titigan ko, wala siyang mukha. Puti lang na balat na parang pinunasan. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa bumukas ang bibig ng nilalang na yun. Isang itim na butas. At mula roon, narinig ko ulit ang mga bulong. Ngayon, mas malinaw na. Tatagalogin ko na lang po. Sumama ka na. Wala ka ng saysay. Napatakbo ako. Hindi ko na alam kung saan. Ang mga anino, sabay kong kumikilos. Ang mga puno, parang lalo pang dumikit sa isa't isa. Sinasara ang daan. At habang humahabol ang hininga ko, doon ko napansin, hindi na ako nag-iisa. May mga paa na akong naririnig, sabay sa bawat hakbang ko. Pero tuwing lilingon ako, wala akong nakikita. Hanggang sa tuluyan akong matumba. At sa sahig ng kagubatan, doon ko nakitang nakapalibot sa akin ang mga aninong walang muka. Unti-unti silang lumalapit, marahan, tila sinisira ang aking katinuan. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Basta ang huling naalala ko, tumakbo ko ng walang direksyon. Halos mabaliw na sa mga bulong at aninong nakapaligid. Parang ilang oras akong naglakad, pero bigla na lang ako natigilan nang makita ko ang liwanag, ang dulo ng trail. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko na lang napansin na pawis na ako, hingal na hingal, at nanginginig ang buong katawan. Ang paligid ay tahimik pa rin, pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ako nasa gitna ng impyerno ng mga puno. Nang makalabas ako sa mismong pasukan ng gubat, muntik akong mapaupo sa lupa sa sobrang pagod. Sa gilid, nakita ko ang signage na kanina ko lang nadaanan. Isipin mo ang iyong pamilya. Ikaw ay may karapatang mabuhay. Pero ngayon, ibang bigat ang dala ng mga salitang yon. Para silang boses na bumabalik sa isip ko na para bang sinasabi, maswerte ka, buhay ka pa. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nawala sa loob. Maaaring ilang oras o baka mas mahaba pa. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi ako agad nakakita ng daan palabas, baka isa na lang ako sa mga kwento na dinadagdag sa kasaysayan ng Okigahara. Habang papalayo ako, hindi ko maiwasang lingunin ulit ang gubat. Ang mga puno, tila nakatingin, tahimik lang, pero puno ng lihim. Para bang inaanyayahan pa rin akong bumalik. Pero isang bagay ang alam ko sa sarili ko. Hindi na, at kailanman ay hindi ko nababalikan ang lugar na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Joel, 26 years old, taga Mandaluyong. Taong 2017, pauwi sana ako ng Bacolod para bisitahin ang lola ko na may sakit. Simpleng biyahe lang dapat, isang domestic flight mula sa NAIA Terminal 4. Pero ang akala kong normal na araw ay naging isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Dumating ako sa terminal ng 2:30 ng madaling araw. Maaga akong umalis sa bahay dahil ayokong maipit sa traffic o abutan ng delay. Sa totoo lang, di ko pa nakikita ang Terminal 4 ng ganito. Tahimik, madilim at parang abandonado. 2 guard lang ang naroon.
Parehong tahimik na nagkakape malapit sa entrance. "Sir, solo ka lang?" Tanong ng isa sa kanila. "Opo, may flight ako ng 5 AM pa Bacolod." Ganun po ba? Upo muna po kayo roon sa waiting area. Sarado pa po ang mga counter." Pumasok ako sa waiting area. Walang ibang tao. Maliban sa isang matandang babaeng nakaupo sa dulo ng hilera ng upuan. Nakaputing bestida siya. May suot na lumang sombrero at nakayuko lang. Hindi ko siya pinansin noong una. Baka isa lang siyang maagang pasahero rin. Pero habang lumilipas ang mga minuto, napansin kong hindi siya gumagalaw. Tinignan ko ulit. Nakapikit. O baka nakayuko lang talaga. Naglakas loob akong lumipat ng upuan palapit sa kanya. Dahil sa bandang dulo, may malapit na outlet para makapag-charge ako. Pagkaupo ko, bumalot agad ang malamig na hangin sa paligid ko. Wala namang aircon sa terminal na yon. Electric fans lang. Pero iba yung lamig. Parang abot hanggang sa buto. Nagring bigla ang cellphone ko. Si nanay. "Joel, umalis ka na riyan. Huwag ka nang tumuloy sa biyahe." "Bakit ma? Nasa terminal na ako. Gabi-gabi kang nasa panaginip ko. Nangingitim ka. May masama. Umalis ka riyan." Napatingin ako sa matandang babae. Nakatitig na siya sa akin. Yung mukha niya, maputla na. At wala na siyang eyeballs. Napatalon ako sa upuan. Sa gulat ko, nahulog pa ang cellphone ko. Pagsilip kong muli sa kinauupuan niya, wala na siya. Tumayo ako agad, nanginginig at kinuha ko ang cellphone ko sa sahig. Nang lumingon ako sa hallway papuntang restrooms, nandun siya, nakatayo, nakaharap sa pader. Pero ang anino niya, nakaharap sa akin. Tumakbo ako palabas. Walang nagbago. Yung dalawang guard, parang walang naririnig. Parang hindi ako nakikita kahit sumisigaw ako. Wala silang reaksyon. Tinakbo ko ang entrance. Laking gulat ko nang makalabas ako at makitang maliwanag na agad sa labas. Pero nang bumalik ako, para sana sabihin sa mga tao sa loob, wala na ang terminal. Isang bakanting lote na lang na may lumang signage na under renovation since 2014. Paano nangyari yun? Pinara ko ang dumaan na taxi at dumiretso pa uwi. Hindi ko na tinuloy ang flight. Hanggang ngayon, 2025 na, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako nga pala si Kat, 29 years old. 2 taon na akong hindi nakauwi. OFW ako sa Dubai. At sa wakas, nakapag-live din. Ibang klaseng saya ang nararamdaman ko nang makauwi ako. Pero hindi ko alam na ang mismong pagbalik ko sa Pilipinas, may kababalaghan na palang sasalubong sa akin. Dumating ako sa Clark International Airport, bandang 2 AM. Maluwag at malamig ang terminal, gaya ng dati. Hindi pa ganun kaingay, konti pa lang ang mga tao. Tulog ang karamihan sa mga staff sa opisina sa itaas at iilan lang kaming bagong dating. Naglakad ako papuntang baggage claim area. Habang nag-aabang ng maleta, napansin kong may babaeng nakared na dress sa dulo ng conveyor belt. Nakatayo lang siya, parang may hinihintay rin. Pero kakaiba ang ayos niya. Para bang luma ang itsura. Parang nasa dekada 80 ang damit niya. Napansin ko rin, walang shadow ang mga paa niya. Lumapit ako sa isang janitor. "Kuya, sino yung babae doon?" "Anong babae, ma'am?" "Yung nakared sa dulo." "Ma'am? Wala pong tao riyan." Napalingon ako. Tama siya. Wala na yung babae. Pero ilang saglit lang, naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ko
at may bumulong na dumaan sa tenga ko. Huwag kang lumingon. Napakapit ako sa maleta ko. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang katawan ko. Tumunog ang PA system. Final call for passenger Catherine. Please proceed to gate 9. Napakunot na ako. Gate 9? Hindi ako paalis. Kararating ko lang. At wala namang gate 9 sa arrival area. Pero parang may nagtutulak sa akin. Hindi ko maintindihan, parang may puwersang gustong idaan ako sa malalim na hallway. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ulit ang babaeng naka-red. Ngayon, nakangiti na siya. Punit-punit ang pisngi niya. Sumama ka na, Kat. Matagal ka na naming hinihintay. Napaatras ako at napasigaw. Tumakbo ako palabas ng terminal. Mabuti na lang at may guard na natanawan ako at agad akong nilapitan. Miss, okay ka lang? Niyakap ko agad siya. Kuya, may babae roon. Gusto niya akong isama. Ha? Miss, wala namang tao roon. Saka wala namang gate 9 dito. Hanggang gate 5 lang po tayo. Pagkatapos nun, hindi na ako bumibisita ng airport ng mag-isa, lalo na kung 10 oras ng gabi. Lagi kong pinipili ang arawang biyahe at kahit kailan, kapag may narinig akong tawag sa PA system na hindi tugma sa kung nasan ako, hindi ko sinusunod. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ang pangalan ko ay Leonard, travel vlogger. Sanay ako sa kung ano-anong kakaibang lugar, bundok, abandonadong ospital, lumang simbahan. Pero sa dami ng napuntahan ko, isa lang ang hindi ko kayang balikan. Ang luma at nakakubling terminal sa likod ng Puerto Princesa Airport. Gabi nun, past 6 p.m. Tapos na ang shoot ko para sa Palawan Travel Series ko. Habang nagpapahinga sa arrival area, may lumapit na lalaking naka-uniform ng airport maintenance. Matanda. Vlogger ka ba? Tanong niya. Opo. May travel content lang po ako. Gusto mo ng content na hindi pa naabot ng camera? Sumunod ka sa akin. Dinala niya ako sa likod ng bagong terminal, sa may bakod na bakal at gate na may nakasulat na strictly off limit, old terminal. Dito ang lumang departure wing. Sarado na to simula 2015. Pinagbuksan niya ako ng kalawanging pinto. Pagpasok ko, parang bumalik sa nakaraan ang paligid. Dilaw ang ilaw, sirang mga silya, lumang signage na parang ginapangan ng panahon. Naamoy ko agad ang halong amag at krudo. Tahimik, sobrang tahimik. Kinuha ko ang camera ko. Pero pag on ko, nag-auto shutdown. Nag-black screen. May problema ba ang kuryente dito? Tanong ko. Wala nang kuryente yan. Matagal nang patay yan pero napatigil siya. Minsan, buhay pa yung dapat patay na. Habang lumilibot, bigla ako nakarinig ng static sa lumang PA system. Walang kuryente pero may tunog. Now boarding, Flight 666, Gate 13. Napatingin ako sa dulo ng hallway. Doon, may pintong may kumikislap na ilaw. Gate 13. Walang Gate 13 dito. Hanggang Gate 10 lang ang terminal na to. Sabi ng matandang guide. Pero parang may humihila sa akin. Kaya lumapit ako. Kahit nanginginig, sa loob ng Gate 13, may boarding area pero hindi ordinaryong pasahero ang naroon. May mga lalaking sunog ang balat, babaeng putol ang paa, matandang walang muka. Naka-uniforme sila, hawak ang boarding pass at lahat sila ay nakatingin sa akin.
Isa sa kanila, yung babae, lumapit sa akin. Sir, huli ka na. Sa'yo ang upuang naiwan. Nilahad niya ang boarding pass. Nakasulat, Leonard, passenger, flight 666. Status, final departure, gate 13. Destination, unknown. Napaatras ako, pero nang paglingon ko sa likod, wala na ang pinto. Wala na rin ang matandang guide. Nakatayo ako mag-isa at papalapit na ang mga nilalang. Sumigaw ako. Tinawag ko ang pangalan ng nanay ko. Pagdilat ko, nasa arrival area na ako ulit. Umaga na, maingay, maraming tao. Akala ko panaginip lang. Pero nang buksan ko ang side pocket ng backpack ko, nandun ang boarding pass mula sa gate 13. Hindi ko na binalikan ang footage. Hindi ko na rin tinangkang balikan ng matanda. Pero sa bawat airport na pinupuntahan ko ngayon, may napansin akong pattern. Minsan, habang ina-announce ang mga flights, naririnig ko ulit ang boses. Now boarding, flight 666, gate 13. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Ray. Dating airport staff sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao. 6 na taon akong nagtrabaho ron bilang ground personnel bago ako nag-resign. At ang dahilan ng pag-alis ko hanggang ngayon ay hindi ko masabi kahit sa pamilya ko. Pero ngayon, ikukwento ko sa inyo. Gabi yun, huling shift ko, past 11 p.m. Wala nang flight, halos sarado na ang buong terminal. Nagre-rounds lang kami. 3 kami sa security monitoring system. At ako ang inatasang mag-check sa West Wing, yung luma at hindi na ginagamit na bahagi ng terminal. Pagdating ko ron, madilim, mahangin. Wala na dapat tao pero habang nililibot ko ang hallway, may narinig akong tunog ng trolley bag na umahampas sa tiles. Tuloy-tuloy, parang may nagmamadaling pasahero. Sir? Ma'am? Sarado na po, wala na pong flight ngayon. Sabi ko. Walang sumagot. Pero narinig ko ang automated PA system na dapat ay patay na. Last call for flight 217, gate 4. Napakunot-noo ako. Flight 217? Pamilyar. Tinignan ko ang logbook sa system. Walang flight 217 sa schedule. Wala ring gate 4 sa luma naming terminal. 3 gate lang yun. Kinilabutan ako, pero may isang kwento na pumasok sa isip ko. Urban legend ng Davao Airport. Sabi nila, may isang flight dati, flight 217, na pa-Maynila, pero nag-crash ilang minuto matapos lumipad. Hindi na na-recover ang ilang katawan. Simula noon, may ilang stop na raw ang nakikita ng mga pasaherong biglang lumilitaw sa ilalim ng saradong gate tuwing 12:00 ng gabi. Naglakad ako papunta sa dulo ng gate area at doon ko nakita gate 4. Wala yun dati, pero ngayon may mga taong nakaupo. Lahat sila nakatingin lang sa unahan, tahimik, walang nagsasalita. Ang ilaw sa taas kumukuti-kutitap. Iisa lang ang naiiba sa kanila. Isang bata, mga 8 taong gulang, nakatingin diretso sa akin at nakangiti. Kuya, ikaw na lang ang kulang. Ikaw ang last passenger. Tumakbo ko. Hindi na ako lumingon. Hinabol ako ng mga yabag. Pero pagdating ko sa exit door, wala na yung gate. Puro pader lang at sa kamay ko, may hawak akong ticket. Flight 217. Passenger, Ray, ako. Gate 4. Ang date, delayed forever.
Simula nun, hindi na ako bumalik sa trabaho. At tuwing may bumibisita sa airport ng Davao, lalo na sa night shift, pinagbabawalan ko silang mag-isa sa West Wing kasi minsan may maririnig silang anunsyo ng flight na matagal nang hindi lumapag. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mahilig ako mag-travel mag-isa. Yun ang therapy ko. Mahirap ang trabaho ko sa Maynila. Kaya kapag nakatakas ako sa kahit ilang araw lang, sinasagad ko. Galing akong Siargao noon. Connecting flight to Manila via Mactan Cebu International Airport. Ako nga pala si Erica, 28 years old. Nagka-delay ang flight ko, 4 hours daw. 11:30 PM na. Malamig, madilim at halos walang tao sa boarding area. Naganap ako ng pwesto, malapit sa salaming bintana na tanaw ang tarmac. Sobrang tahimik, maliban sa tunog ng aircon at iilang pasahero. Parang ako lang ang gising. Habang tumitingin ako sa runway sa labas, napansin kong may isang eroplano na lumapag. Wala sa schedule, walang ilaw, parang hindi ito minomonitor. Makinis ang landing, pero walang crew na sumalubong. Walang announcement, parang multo lang itong dumapo sa lupa. Kinunan ko ng video sa phone ko, pero nang tignan ko ulit, wala sa footage. Runway lang. Tinabihan ako ng isang lalaki. Maayos manamit, parang businessman. Tahimik lang siya. First time mo rin? Tanong niya. First time saan? Sagot ko. Ngumiti lang siya at tumingin din sa labas. Sa flight na hindi mo alam na sakay ka na pala. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya. Pero may naiwan sa upuang inupuan niya. Isang lumang boarding pass. Ang pangalan ko ang nakasulat, pero ang flight number, Flight 000, Gate 0. Status, Clear Departure. Destination, Memory. Lumamig ang paligid at ang salamin sa harap ko nagsimulang magbago. Hindi na airport ang nakikita ko sa labas, kundi isang sementeryo. Mga lapida, puno ng itim na alkitran, at sa gitna, may runway pa rin. Napaatras ako, pero napansin kong lahat ng pasahero sa paligid ko, wala palang muka. Nakaupo lang sila, parang naghihintay. Tumunog ang PA system. Final call for Erica. Please proceed to gate 0. Tumakbo ako palayo. Umikot ako. Sumakay ng elevator. Tinawag ang guard. Pero walang sino man ang nakakakita sa akin. Para bang isa na lang akong kaluluwa. Hanggang sa nagising ako. Nasa boarding gate na. Umaga na. Maingay. Maraming tao. Normal na ang lahat. Pero sa bulsa ng jacket ko, nandun pa rin ang boarding pass. Hindi ko alam kung paano nangyari yun at kung saan galing yun. Pero umuwi na ako at pinabayaan ko na lang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Lenlen, call center agent sa isang kilalang BPO sa Makati. 3 buwan pa lang ako noon at dahil newbie, ako ang madalas na ma-assign sa mga night shift. 11 PM to 8 AM, panggabi sa weekend at minsan sa floor 13. Kung hindi mo pa alam, karamihan ng building sa Makati ay walang floor 13. Swerte raw kasi Chinese belief. Pero sa amin, meron. Kaso sarado palagi, luma, madilim at parang abandonado. Hanggang isang gabi, sinabihan kami ng admin.
May system test sa floor 8. Sa floor 13 muna kayo mag-login. Nagtawanan pa kami. Akala ko biro, pero totoo pala. Pag-akyat namin, 6 lang kaming agents. Pagbukas ng pinto ng floor 13, ibang-iba ang pakiramdam. Mabigat, parang may bumubulong sa hangin. Tahimik, madilim kahit may ilaw. Ang mga station ay luma na, parang hindi nililinis. Pero okay lang, trabaho lang. Nag-login kami 1 AM noon. Tumawag si client from US. Customer, irate. Normal lang. Pero habang nasa call ako, may napansin ako. May dumaang lalaki sa likod ko sa screen reflection. Akala ko si Mike, office mate ko. Paglingon ko, wala namang tao. Napansin ko ring bumubukas ang mga monitor kahit walang agent. Yung mga station sa dulo, biglang iilaw. Paglapit mo, mawawala uli. Akala ko glitch, pero napansin naming lahat. Hanggang sa isa sa amin, si Clarice, nagsimulang manginig habang kausap ang client. Sir, I'm sorry. I didn't mean to. Please, stop. Umiiyak na siya habang nagsasalita. Pero may kakaiba. Nakatingin siya sa ilalim ng table. Parang may tao roon. Nang pinuntahan namin siya, nangingisay na siya. Sabi niya bago siya mawalan ng malay, may nakahawak sa paa ko. Malamig, maputi ang kamay. Ayaw akong paalisin. Nagsigawan kami. Pinatay ng isa naming kasama ang main switch. Brand out. Pero teka, bakit may isang monitor na nanatiling bukas? Lumapit kami. May open chat window. 6 kayo. Bakit? 7 ang reflection sa screen. Sabay-sabay kaming lumingon sa screen. At totoo, isa lang naman ang agent bawat station. Pero sa screen, may isang taong nakatayo sa likod namin. Nakaitim, walang muka. Pagbaba namin, nagsumbong kami sa admin. Ang sabi nila, kaya nga hindi ginagamit ang floor 13 eh. Namatay daw dati ang buong team dyan sa sunog. Pero may isang bangkay raw na hindi nakita. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Hindi na kami muling bumalik doon. Pero minsan, kahit sa ibang floor, naririnig ko pa rin ang tunog ng isang lumang dial-up modem at boses na pabulong sa headset. Ship mo na. Ako nga pala si Renz, isang call center agent sa Ortigas. Night shift ako, 10 PM to 6 AM. Medyo sanay na ako sa puyat, pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabing halos ikabaliw ko. Nagkaroon kasi ng mandatory OT, kaya ako lang mag-isa sa buong floor, bandang 3:00 ng madaling araw. Yung iba, nasa pantry o naka-log out na. Tahimik, tanging tipak-tipak ng keyboard at huni ng aircon lang ang maririnig. Pero may isang bagay ang bumagsak sa katahimikan. May narinig akong tumatawa. Malamig, basag na halakhak. Akala ko may nagbibiro lang. Pero nang tignan ko ang mga station sa paligid, wala namang tao. Deadma muna ako. Naglagay ako ng headset, pero pagkatapos ko sa call, na-disconnect agad. Lumamig lalo ang paligid. Tumingin ako sa screen. Nag-autotype ang notepad. Walang kamay, walang tao. Ang nakasulat doon, bakit ka pa nagtatrabaho? Di ka pa babagod? Napamulagat ako. Binara ko agad. Baka may prankster lang o admin na naka-access.
Pero habang nagtatype ako ng report, may biglang dumaan sa peripheral vision ko. Isang babaeng nakaputi. Lumapit, dahan-dahan. Hindi ko maaninag ang mukha niya. Tumayo ako, kinilabutan. "Miss, okay ka lang?" Tanong ko. Tumingin siya. Doon ko lang napansin, wala siyang paa. Nakaangat lang siya sa sahig. Bigla siyang tumakbo. Mabilis, diretso sa akin. Napapikit ako, napasigaw. Pero wala. Pagdilat ko, nawala siya. Nagtakbuhan ng mga gwardya papunta sa floor. Nahulog ko pa nga ang headset at nakalimutan kong naka-on ang line. Narinig daw nila ang sigaw ko. Hindi ko na kinaya. Nag-resign ako matapos yun. Pero bago ako umalis, kinausap ako ng matandang janitor. Sabi niya, may babae raw na natulog yan sa workstation 47. Bigla na lang tumigil ang puso. Simula nun, gabi-gabi, nagpaparamdam siya. Ayaw paawat. Sabi nga niya, pagod na siya. At guess what? Ako ang naka-assign sa Station 47 nung gabing yun. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Lance, level 2 support sa isang telco account. Night shift ako, pero palagi akong OT. Sanay na rin ako sa katahimikan tuwing madaling araw. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. 2:00 na ng madaling araw, nasa kalagitnaan ako ng break, nang mapansin kong umiilaw ang phone ko sa station ko. May tumatawag. Pero teka, walang pangalan. Wala ring number. Nakasaad lang sa screen, incoming call. Extension 30. Napakunot noo ako. Sa system namin, walang ganong extension. Default system error lang daw. Yan ang sabi ng IT dati. Pero dahil curious ako, sinagot ko. "Hello? This is Lance from Tech Support. How may I help you?" Walang sumagot. Pero may tunog, parang bulong. Mahinang mahina, na may halong static. Pinakiramdaman ko. Parang may humihingal, parang umiiyak. Biglang may narinig akong boses sa kabilang linya. Boses ng babae. "Bakit niyo ako iniwan sa loob? Ang init. Nasusunog ako." Napabalikwas ako. Napamura. Pinindot ko agad ang end call. Kinilabutan ako hanggang buto. Pagbalik ko sa station ko, may nakita akong chat. Nag-pop up sa screen. Hindi ko kilala ang username, pero nakalagin sa system namin. "Hello Lance, pwede mo ba akong ilabas dito? Ayoko na sa basement." Nag-freeze ang buong PC. Sumabog ang tunog ng headset ko. Parang may sumisigaw. Napasigaw ako sa takot. Tumakbo ako palayo. Tinawag ang guard at IT. Nang i-reset nila ang PC ko, walang history ng call, walang chat record, walang kahit ano. Pero ito ang mas malala. Sabi ng IT, patay na raw yung dating agent na naka-assign sa user account na yon. Sunog. Natrap sa basement ng building. 2 taon na ang nakakaraan. Ayon sa record, ang huling extension na ginamit ng agent na yon bago siya mamatay ay extension 30. Simula nun, kapag madaling araw na, binubunot ko na ang landline. Pero minsan, kahit naka-unplug, tumatawag pa rin. Ako si Marvin, isang quality analyst sa isang BPO sa Taguig. Matagal na ako sa industriya. Sanay na sa puyat, sa stress, sa pressure.
Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako. One time, napuyat ako sa audit. Alas 4 ng madaling araw na. Ako na lang mag-isa sa buong floor. Pero dahil may isa pa akong report, nag-decide akong bumaba sa pantry sa 7th floor para magkape. Pero pag-click ko ng elevator, pansin ko agad na may extra button. Hindi ko ito nakita dati. Floor S. Akala ko, test floor. Pero dahil antok na ako at inisip ko na baka bagong bukas na smoking area, pinindot ko. Pagbukas ng pinto, madilim. Parang wala namang gumagamit. Pero may mga ilaw sa dulo, kaya pumasok ako. Tahimik, parang abandoned floor. Habang naglalakad ako, may narinig akong tumitipan ng keyboard. Pumunta ako sa direksyon ng tunog. May isang babae, nakatalikod, mabilis mag-type, mahaba ang buhok, suot ang luma naming company uniform. Yung design na hindi na ginagamit ngayon. Miss, late ka na rin ba? Tanong ko. Hindi siya tumugon. Patuloy lang siya sa pagte-type. Nilapitan ko pa. Miss, sabay hawak ko sa balikat niya. Lumingon siya. Pero wala siyang muka. Isang itim na hukay lang ang mukha niya. At bigla siyang marap sabay sigaw. Dito na ako nag-offline. Sumama ka na sa akin. Tumakbo ako pabalik sa elevator. Nanginginig. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi ko mahanap ang elevator. Hindi ko mahanap ang pinto. Wala na. Hanggang sa may narinig akong voice prompt sa intercom. Agent Marvin, please return to your station. You are not allowed in floor S. Paglingon ko, may liwanag. Bumukas bigla ang elevator. Pagpasok ko, automatic itong umakyat papunta sa 9th floor. Hindi ko pinindot. Wala namang tao. Pagbalik ko sa station ko, akala ko tapos na ang lahat. Pero may nakasulat sa screen. Nag-logout ka ba talaga? O kasama mo na kami rito? Pagka umaga, kinausap ko ang facility. Sabi ko, may floor S ba? Ang sabi ng engineer, wala pong ganong floor sa building. Pero may nagsasabi talaga na minsan, pag pagod ka na, pag gusto mong sumuko, dinadala ka ron ng elevator. Hindi na ako sumasakay mag-isa tuwing madaling araw. Pero minsan, pag may kasabay ako, nag-iilaw pa rin ang button ng floor S. At may naririnig akong typing. Malayo, pabagal, pero palapit ng palapit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.